Welcome to Donmar TV News Channel. Attorney Larry Gadon o Secretary Larry Gadon, ang bagong presidential advisor ng poverty alleviation ay na-disbar. Ito yung kumakalat ngayon na balita at binomba ng reaksyon ng netizens ang pagka-disbar ni Secretary Gadon dahil raw na-disbar siya dahil sa kanyang pananalita. Yan ang bagong development ngayon. At ang tanong ko sa sarili ko dito, bakit ngayon lang na-disbar itong si Secretary Gadon nang na-appoint na siya ni PBBM bilang Secretary ng Poverty Alleviation? Yan ang malaking tanong. Ang grabe ng timing, di ba? So, may interview dito kay Secretary Gadon tungkol sa issue na ito, no? May update at tinanong itong si Secretary Gadon tungkol sa issue na ito. Natatanggap ba niya ang pagiging pag-disbarment ng pagiging abogado niya? Sinagot yan lahat ni Attorney at Secretary Gadon dito sa video na ito. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga sagot ni Secretary Gadon tungkol dito. Okay? Pero bago ko yan ipapakita yung video na yan, na disbar itong si Secretary Gadon dahil nga sa kanyang pananalita, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube. Okay? I-like at i-share, guys, para marami ang updated sa ating balita sa galawan ng ating administrasyon. Okay? So, sa Facebook at sa YouTube, sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you. And also, guys, i-subscribe na rin at i-follow na rin ang Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay, thank you. So, ipapakita ko itong video na nag-react na itong si Secretary Gadon tungkol nga dito sa kapagka-disbar niya bilang abogado at bakit siya na-disbar. Yan, malalaman nyo lahat yan pag nakita nyo itong video na ito. At magre-react tayo dito, tayong lahat. Okay? So, let's play the video. Na-disbar bilang abogado si Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon dahil sa kanyang pananalita. Sa botong 15-0, unanimous ang naging desisyon ng Korte Suprema na i-disbar si Gadon. Nagmula raw ang desisyon ng SC on ban. Ang tanong ngayon, bakit ngayon lang yan ang timing ng resulta ng pagka-disbar ni Secretary Gadon? Sa viral video ni Gadon kung saan paulit-ulit niyang pinagmumura at binastos ang journalist na si Raisa Robles. Okay. So, na-disbar itong si Attorney Gadon, Secretary Gadon, dahil dito sa nakaraang issue niya. Yung Raisa Robles, yung reporter din, na media personality rin na may tupak rin na alam nyo na anti-Duterte yon, anti-Marcos din yon. Yun, binira yun ni Secretary Gadon. Ito na. Skandaloso raw ang video na nakasisira sa abogasya. Maliban dito, siguro tuwang-tuwa itong si Raisa Robles ngayon. meron pa raw 6 na kasong nakabinbin sa Office of the Bar Confidant laban kay Gadon at 4 na iba pa sa Integrated Bar of the Philippines. Kahit wala pang desisyon tungkol sa mga kasong ito, inilalarawan daw nito ang karakter ni Gadon. Wala raw lugar ang misogyny at sexism sa profesyong ito. Hindi raw kailanman papayagan ng SC ang anumang pang-aabuso mula sa tauhan ng korte. At para hingin ang kanyang reaksyon sa desisyon ng Korte Suprema, makakausap natin si Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon. Sir Larry, ano pong masasabi niyo rito sa desisyon ng SC na i-disbar ho kayo? I was cautioned by my lawyers not to discuss the merits of the case or the issues involved in the case because
that is still sub judice. So I would So, rather hindi pa siya focus on makapagsalita my dito. new responsibilities as the presidential advisor on poverty alleviation as a secretary. Okay, Sir Larry, ano po nga, para lang po mas maintindihan po natin, no, ano po ba yung pinanggagalingan po nung galit po ninyo kay Raisa Robles? Ay, yung kasinungalingan na araw-araw niya pinagkakalat dun sa kanyang Rappler news na si BBM daw ay hindi nagbayad ng taxes. Samantalang pinadala na nga sa media yung copies ng resibo ng payments niya, and ako mismo ay pinadalhan ng kopya ng tax payments ni President Bongbong Marcos. And that was even before years back, before he ran for the presidential campaign. So talagang ang purpose nun ay manira at puro kasinungalingan. So syempre kami, kagaya ko, member din ako ng unit team. So we are greatly affected. Pero Sir Larry, bagamat ganun ho yung inyong paniniwala, sa tingin ho ba ninyo warranted o kumbaga karapat-dapat yung naging reaksyon ninyo kay Raisa Robles noong Kayong panahon mga na yun? taga-media, ang dapat tanungin nyo, yung kasamahan nyo rin sa media, dapat ba siyang magkalat ng kasinungalingan? Yan. Alam niyang kasinungalingan yon. Are you going to tolerate it? Why is it that what you are focusing is on my attitude and my outburst? But how about the lies that she was spreading? Opo, sinasabi rin po ng desisyon na ito na wala daw pong lugar for sexism and misogyny. Ano po ang reaksyon niyo tungkol doon? Bakit si Laila de Lima in a Senate hearing, she admitted that she had an illicit relationship with her driver. Ano ginawa ng Supreme Court? Ngayon ho ba, Sir Larry, kaka-appoint lang ho ninyo bilang Presidential Advisor on Poverty, poverty alleviation, hindi ho ba ito makaka-apekto sa inyong appointment? At nabanggit nyo kanina, magfo-focus na lang muna kayo dun sa bago ninyong appointment. Ibig sabihin ho ba, kayo ay hindi na ho magpa-file ng motion for reconsideration? Magpa-file ng motion for reconsideration because the decision was too harsh. And I will leave it to my friends, my lawyers. Winasi ko sa isip yan. Because, I have not been practicing as a lawyer since 2015 when I was involved in politics and business. So, hindi ko na talaga iniintindi yung pagiging lawyer so, parang hindi ko rin naman naramdaman yan. 2015, I have not been practicing as a lawyer. I have not appeared in court since 2015. And that was how many years ago. And besides, itong position naman ng Presidential Advisor on poverty alleviation has nothing to do with legal work. Dahil it's a management work. Okay. So, ito pa lang si Secretary Gadon. 2015 pa, hindi na nag-practice ng abogasya, no? Natigil dahil raw sa pagpasok niya dito sa politika. So, hindi niya pinapractice yung pagiging lawyer niya. So, parang wala lang sa kanya na na-disbar siya. Ngunit, mag-aapila pa rin siya. Kasi, parang harsh daw ang itong desisyon, no? Ang masasabi ko lang dito, kahit, no, itong si Secretary Gadon, kampi ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? So, syempre, kung kakampi ito kay Bongbong Marcos, itong si Secretary Gadon ay ito yung tunay na loyalista. Masasabi ko talagang loyal na loyal ito. Naging Duterte lang ito nung panahon ng presidente ni former President Duterte, dahil ang prinsipyo ni Duterte at sa kanya most likely similar, no? Kumampi rin ito kay Pangulong Duterte, pero wholeheartedly masasabi kong itong si Secretary Gadon ay isang tunay na loyalista. Ngunit this will serve as a lesson ni Gadon, no? Ni Secretary Gadon na hinay-hinay sa pananalita, no? Dahil this will lead to conflict, this will lead na madisbar. Kaya nga ang mga lawyers natin sa Pilipinas, meron silang mga limitations when they
face sa media, sa the way mananalita, dapat you will act as a lawyer talaga, no? So kaya nga na-disbar itong si Secretary Gadon dahil the way sa kanyang pananalita parang sabi ng nagdesisyon hindi ito pasok sa banga ng pagiging lawyer. Okay? Ngunit hinahangaan pa rin natin itong si Secretary Gadon kasi uminit ang kanyang ulo na kaya nakapagsalita siya ng hindi maganda dahil nga dito sa reporter na si Raisa Robles na to the point na marami ng kasinungalingan na ipinalabas. Ito, para sa akin, itong si Secretary Gadon, kumampi lang ito kay Presidente Bongbong Marcos. Ipinagtanggol lang si PBBM. Alam naman natin yung si Raisa Robles na as per Secretary Gadon, maraming kasinungalingan na inilabas. Kaya siya uminit. Kaya tinanong siya na, Sir, bakit ka uminit? Tama ba yung uminit ang ulo mo at pinagmumura mo si Raisa Robles? Tinanong itong si Secretary Gadon. Gadon answered, bakit hindi nyo itanong kay Raisa Robles ang kasamahan nyo sa media na bakit magpakalat siya ng kasinungalingan? Bakit ang kanyang asal lang ang inyong binabantayan? Which is, tama si Gadon, dapat we have to be fair sa ating judgment. No? Na sa gitna tayo. Bakit ba nagmura itong si Secretary Gadon? Dahil sa mga kagagawan ni Raisa Robles. Na alam naman natin, simulat sa poll sa panahon ni former President Duterte, lahat ng mga balita ni Raisa Robles, lahat na lang na ginawa ng Pangulo ay puro kamalian sa paningin ni Raisa Robles. Di ba? Many to mention. Kaya nga, lagi yung binubumbahan ng mga vloggers noon. Pati si Secretary Gadon, uminit rin ng ulo. Na-disbar tuloy. So ano kaya ang magiging reaction dito kay Raisa Robles? Ito na matutuwa si Raisa Robles. Ngunit ito namang si Secretary Gadon, tuwang-tuwa pa naman dahil siya ay bago pa lang na inappoint ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang Presidential Advisor ng Poverty Alleviation. Malaking tungkulin yan bilang advisor ka ng presidente ng bansa. Di ba? Pero, tiniming na na-disbar siya. Ano kayang alam nyo talang galawan ng politiko, no? Marunong talaga tumiming. Ganyan. Only in the Philippines yan. So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa nangyari kay Secretary Gadon. Okay? Ano ang masasabi nyo? I-comment down below. Re-replyan natin yung magagandang argumento. Okay? Para masarap ang ating kwentuhan dyan sa comment section. And guys, i-like at i-share nyo rin para kakalat ito sa ating taong bayan, no? Sa latest update na nangyari sa ating administrasyon. At subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So see you in my next video, guys. Lagi tayong mag-update dito ng mga intriga, ng mga balitang nakaka-intrigue na dapat nating pag-usapan dahil the freedom of expression is alive here in the Philippines. Okay? So, libre tayong mag-comment, mag-react sa ating sarili. Okay? See you in my next video. God bless sa inyong lahat.